Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 2 ng May Status as an Assassin Obviously Exceeds the Heroes, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa marangyang bulwagan ng kainan, masayang nag-uusap ang lahat nang biglang pinatama ni Tsukasa ang kanyang kamay sa mesa. Agaran niyang nakamit ang atensyon ng lahat. Matatag ngunit tapat ang kanyang tinig habang nagsasalita sa kanyang mga kaklase. Inaalala kung paano sila biglang dinala sa ibang mundo noong nakaraang araw. Inamin niyang halos wala silang oras para makarecover mula sa pagkabigla, ngunit ngayong medyo kalmado na ang lahat, naniniwala siyang panahon na para magdesisyon sila sa susunod na hakbang. Ipinahayag niya na binigyan sila ng kapangyarihan at kakayahang higit pa sa karaniwan, at nais niyang gamitin ito upang tulungan ang mga tao sa mundong ito, tanggapin ang kahilingan ng hari, at sa huli italunin ang Demon King. Ang kanyang talumpati ay nagpasiklab ng tuwa at suporta mula sa kanyang mga kaklase, na nakakita sa kanya bilang isang likas na leader at tunay na bayani. Ngunit sa gitna ng kasiglahan, nanahimik si Akira, puno ng pagdududa sa kanyang isipan. Nag-isip siya kung bakit ganoon kabilis nagtiwala ang lahat sa hari at prinsesa nang walang sapat na ebidensya, pinaghihinalaang may tinatago ang mga ito. Habang aktibo ang kanyang kakayahang concealed presence, tahimik siyang kumakain, iniisip kung mas mabuti bang tuluyan na siyang humiwalay sa grupo. Pagkatapos mag-almusal, dinala ang klase sa malawak na training grounds na mas engrande pa kaysa sa kanilang track field sa paaralan. Doon nila nakilala si Saran Mithray, ang magiliw na commander ng mga kabalyero ng kaharian ng Retice, kasama ang kanyang seryosong vice commander na si Gilles. Ipinaliwanag ni Saran na sa loob ng isang buwan, ipadadala sila sa isang underground labyrinth upang subukin ang kanilang kakayahan sa labanan, at sa panahong iyon, magsasanay sila araw-araw sa ilalim ng gabay ng mga kabalyero. May ilan na nag-alinlangan dahil sa ikli ng paghahanda, ngunit buo ang kumpiyansa ni Saran. Ipinapahiwatig na kapag sila'y nabigo, kasalanan na iyon ng mga bayani mismo. Habang nagsasalita, napansin ni Akira ang bahagyang pagkairita ni Tsukasa, isang reaksyon sa mapanghamong tono ng commander. Lalong kinagulat ni Akira nang kahit aktibo pa ang kanyang concealment skill, ay diretsyo siyang tinitigan ni Saran. Nabahala, nagpasya siyang tahimik na lumayo, ngunit sinundan siya ni Saran. Ibinunyag na mayroon siyang magic eyes na kayang makita ang mga nakatago. Sa halip na parusahan siya, tinanong ni Saran kung saan siya patungo. Inamin ni Akira na nais niyang pumunta sa aklatan upang matuto pa tungkol sa mundong ito. Ngunit ibinunyag ni Saran na ipinagbabawal ng hari ang kanilang pagpasok doon at ang tunay na kaalaman tungkol sa mahika at mga kasanayan ay nasa silid aklatan ng hari. Nagkasundo silang magpalitan ng impormasyon. Ibabahagi ni Akira ang kaalaman tungkol sa kanyang mundo, at kapalit nito'y ibabahagi ni Saran ang tungkol sa kanilang mundo. Maya-maya, sa kanyang opisina, tinalakay ni Saran kay Gilles ang kanyang hinala na mas malakas pa si Akira kaysa sa mismong bayani. Max level na ang concealed presence ni Akira, isang pambihirang antas, dahil bihirang lumampas ang mga taga rito sa level 7, at tanging mga nilalang na mula sa ibang mundo ang madaling makalampas dito. Sinabi ni Saran na nilusutan ni Akira ang Crystal Ceremony upang hindi matukoy ang kanyang tunay na lakas, isang patunay ng kanyang katalinuhan. Dahil dito, napagpasyahan niyang bigyan si Akira ng espesyal na pagsasanay bilang isang assassin, hiwalay sa karaniwang regimen ng iba, habang sumasailalim si Akira sa mas matinding training. Palihim siyang minamasdan ni Tsukasa na puno ng pagkainis. Kilala na niya si Akira mula pa noong kindergarten. Ngunit tila hindi siya nito napapansin, at sa ikapito nilang baitang, nakalimutan pa nito ang kanyang pangalan kahit magkatabi sila sa upuan. Sanay si Tsukasa na siya ang sentro ng atensyon, matalino, kaakit-akit, at mahusay sa esports, ngunit si Akira ay palaging parang nawawala sa eksena. Lalong sumidhi ang inis ni Tsukasa nang makita niyang paborito pa ng commander si Akira. Determinado, pinilit niyang maging mas malakas upang hindi na siya baliwalain. At nang mismong si Prinsesa Maria ay nag-abot sa kanya ng tubig, lalo niyang tiniyak sa sarili na patuloy siyang gaganap bilang karapat-dapat na bayani ng kaharian. Pagkalipas ng isang buwan, ginanap ang engrandeng parada para sa mga tinaguriang bayani bago ang kanilang misyon sa labyrinth.
Si Tsukasa, nasa unahan at kumakaway sa mga tao, ay pinaalalahanan ni Saran na panatilihing matuwid ang tindig upang magbigay inspirasyon sa masa. Samantala, nanatili si Akira sa gilid, gamit pa rin ang conceal presence upang iwasan ang pansin. Habang nagmamasid, napansin niya ang isang dalagang galit na nakatitig sa parada. Nilapitan niya ito at tinanong kung bakit ganoon ang kanyang reaksyon. Babala ng babae, ang titulong bayani ay isang maskara lamang, at may mabigat na sakripisyong ginawa upang sila'y madala sa mundong ito. Tumanggi itong magpaliwanag pa. Ngunit iniwan siya ng salitang, kapag nalaman mo ang katotohanan, muli tayong magkikita. Habang naglalaho ang babae sa gitna ng tao, naiwan si Akira na puno ng tanong, at nagsimulang maghinala na baka ang tunay na panganib sa mundong ito ay hindi ang Demon King, kundi ang mismong mga taong nagdala sa kanila rito. At dito nagtatapos ang chapter 2 ng Hero Status Exceed the Hero. Gusto nyo ba ng chapter 3? Mag-comment na sa baba at maraming salamat.